Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nakita ng ating bida ang kanyang sarili kasama ng kanyang apo sa hinaharap na si Direktor Chia noong siya ay bata pa, at ito ay 4 na taon nang nakakalipas, ang araw kung saan ay halos mamatay na siya. Sabi ni Direktor Chian dito na kailangan na niyang magmadali bago pa mamatay si Chian Yu-woon, kaya naman ay agad niyang tinurukan ito. Sabi niya na masakit para sa kanya ang makita ang ating bida na tinutusok ng karayom, at di rin nagtagal ay natapos na siya sa kanyang ginagawa. Sa isip naman ni Chian Yu-woon ay napasabi siya na sa ganitong paraan pala niya nakuha ang nanomachine, at hindi si Guardian ang nagligtas sa kanya ng mga panahon na ito, kundi siya, ang kanyang apo sa hinaharap na si Director Chian. Matapos ay masaya naman itong sinabi sa ating bida, bago ito mawala ng kanyang malay, na sana ay magtagumpay ito sa kanyang misyon sa nakaraan, at gumawa ito ng maganda para sa kanyang mga susunod na henerasyon. Dahil sa nasaksihan ni Chian Yu-woon, ay nasigurado niya ang ilang mga piraso ng impormasyon ngayon na ang isang ito ay ang kanyang apo sa hinaharap, at ang nanomachine na nasa kanyang katawan ay mula sa hinaharap. Bukod pa doon, ay siya ang ika-24 na cult leader, ang arm-severing demon emperor na si Chian Yu-woon. Siya ay natapos sa pagpapalawak ng kanyang puwersa patungo sa Northern Sea Ice Palace, at matapos nun ay siya ay namatay sa lugar ng digmaan, kaya naman ay napasabi siya na kung wala siyang nanomachine sa kanyang katawan ay siguro nga na ito ang mangyayari sa kanya sa kasalukuyan. Ayon sa mga nakatala, ang arm-severing demon emperor ay nagdanas ng hindi mabilang na pagtatangka ng assassination, at ang isa dito ay halos muntik ng magtagumpay, ngunit siya ay nailigtas ng Guardian Pavilion. Subalit sabi nito na hindi ang mga Guardian Pavilion ang nagawang magligtas sa kanya nung araw na iyon kung hindi ang binatang ito, kaya naman ay ito ang rason kung bakit mayroon siyang ibang titulo kumpara sa kung ano ang mayroon siya ngayon. Nung araw na nagtaglay siya ng nanomachine, ay ito na ang naging simula para sa hinaharap ng kanyang mundong ginagalawan, ngunit kahit na ganun ay nagawa pa din niyang saktan ang mga Guardian ng Pavilion sa naganap na proseso, pero para sa kanya ay pinapatawad na niya ito. Nang bigla naman na napasabi si Direktor Chian na mukhang nagawa na siyang matukoy ng mga time patrol, kaya naman ay mukhang wala na siyang ibang pagpipilian pa. Matapos ay sinabihan nito si Chian Yu-woon na ang ibinigay niya dito ay ang henerasyon ng nanomachine ay isang napakahusay na teknolohiya, kaya naman ay hindi siya mahihirapan na gamitin ito at kailangan na lamang niya na alamin kung papaano. Matapos na maglaho nitong muli, ay naalala naman ni Chian Yu-woon ang sinabi nito na susubukan niya ang gumawa ngayon ng tinatawag na butterfly effect, kaya naman dahil dito, ay masayang napasabi ang ating bida na hindi ito nakagawa ng isang paro-paro, kundi isang demon god. Dahil dito ay masaya siyang napasabi na sisiguraduhin niya na mababayadan niya ito sa pagbibigay ng nanomachine sa kanya. Nang bigla naman nitong naalala ang sinabi ng doktor na kung iniisip ba ni Director Chian na magagawa niyang pigilan ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, kung ang mga ito ang makapangyarihan sa panahon ng panunungkulan ng Demonic South Master at ng arm-severing demon emperor. Sinagot naman ito ni Director Chian at sinabi na nadidismaya siya ngunit sa ngayon, ay ang kanyang Sky Corporation ay walang panama sa Blade 6, at ang Supreme Saber God ay nagtungo sa nakaraan upang baguhin ang hinaharap, kaya naman dahil dito ay masayang napasabi si Chian Yu-woon na pipigilan niya na magtagumpay ang Supreme Saber God sa mga plano nito. Nang bigla naman na nagsalita ang system at sinasabi na ang dulo ng recording ay natapos na, kaya naman ay tinatanong nito ang ating bida kung nais pa ba niya na ulitin itong panoodin. Sa nangyari ay nagulat naman si Chian Yu-woon at tinanong ang nanomachine kung ayos na ba ito ngayon. Sabi nito na nagawa na niyang maisaayos ang lahat ng pagkakapinsala ng system gawa ng malakas na kuryente, at natapos na din siya sa pag-upgrade upang ang gadolinium ay magawa ng makayanan ang mataas na boltahe ng kuryente. Ito ay ang feature ng system na kahit ang mga scientist sa hinaharap ay tanging sa panaginip lamang makikita. Ang 7th Gen Nanomachine Essential Feature ay gumagamit ng isang metal na kayang matutunan ang pag-adjust patungkol sa mga electric shock ng siya mismo, at ito ay hindi magiging posible kung gagamit lamang ng mga ordinaryong metal. Ito ay naging posible dahil ang 7th Gen Nanomachine ay gawa sa gadolinium.
isang misteryosong metal na kahit ang mga tao sa malayong hinaharap ay walang masiyadong alam patungkol dito. Si Qian Yuhun ay nagawang makayanan ang Heavenly Demon Chi na dumadaloy sa kanyang katawan, ganun na din ang Absolute Yin Energy at ang Flame Chi nang dahil sa teknolohiyang ito. Nang bigla naman na sinabi ng system na ang ilan sa mga feature na nakalock ay puwersahan na nai-unlock habang isinasagawa ang pag-o-upgrade. Kaya naman ay tinatanong nito ang ating bida kung nais ba niya na ibalik ang mga ito sa pagkaka-lock. Sa isip nito na hindi niya pinahintulutan ang ating bida noong nagdaang 4 na taon na i-unlock ito kahit anong utos niya sa kanya, ngunit ngayon ay ini-unlock lamang niya ito ng ganon-ganon na lamang, nang bigla naman na sinabi ng nanomachine na ay lalok niya ulit ito kung hindi nais ng ating bida ang gamitin ang mga iyon. Bigla naman na inutusan ito ni Qian Yuhun na nais niyang makita kung anong klaseng mga feature naman ito, kaya naman ay agad na i-display ng system ito sa ating bida. Sa nangyari ay nagulat naman ito at napasabi na halos 60 sa mga feature ng kanyang ginagamit ay isang maliit na parte lamang ng mga ito. Sabi ng system na ang mga nakaraang feature na nakalock, ay naka-unlock na kasama ng abilidad sa pag-charge at paggamit ng enerhiya mula sa external sources. Sa nangyari ay napasabi naman si Qian Yuhun na sa tingin niya ay ito ay dahil sa Lightning Chi. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Dahil dito ay nagdesisyon naman si Qian Yuhun na hindi na niya ay lalak pang muli ang mga ito at nais niyang gamitin, na agad naman na sinang-ayunan ng nanomachine at agad na ini-activate ang mga naka-unlock na feature ng system. Matapos ay inutos naman ng ating bida sa nanomachine na siya na ang bahala na mag-ayos ng kanyang mga nasirang meridian, na agad naman nitong sinang-ayunan at sinabi na papagalingin nito ang lahat ng pagkakasugat na mayroon sa katawan ng ating bida. Sa kasalukuyan naman, ay habang nagme-meditate si Qian Yuhun, ay biglaan naman na may napansing kakaiba si Moon Gyu sa ating bida, kaya naman matapos na magpalabas ng malakas na kuryente nito sa kanyang buong katawan ay ang lahat ay nagsipag-atrasan. Kaya naman ay napatanong si Becky na kung bakit biglaan na lamang na may lumabas na malakas na lightning chi sa katawan ng kanilang Demon Lord. Ngunit hindi naman siya sinagot ni Wang Hul bagkus ay sinabihan na ang lahat ay dumistansya sa ligtas na lugar. Matapos naman na matamaan ni Heobong ng kidlat na mula sa ating bida, ay may napansin naman ito, na maging ang kasama niya ay ganun din dahil sa biglaan na lamang na hamina ang mga pagkidlat, na hindi naman sinang-ayunan ni Wang Hul at sinabi na pagmasdan nilang mabuti ang nangyayari. Matapos ay nakita nila na hindi ito humihina, bagkus ay inaabsorb pabalik ng kanilang Demon Lord sa kanyang katawan, at hindi din nagtagal, ay matagumpay na niyang naipasok ito sa kanyang buong katawan. Kaya naman nang matapos, ay agad na sinubukan ito ng ating bida at nagpalabas ng napakalakas na electric chi, sa nangyari ay nagulat naman ang buong Six Sword Troop, at maging ang elder nitong kasama at maging ang Grand Guardian, dahil ang kanilang Demon Lord ay naging matagumpay sa kanyang ginawa. Dahil dito ay agad naman na nagbigay ng galang ang lahat, at agad na lumuhod habang binabati ang kanilang Demon Lord sa pagiging matagumpay nito. Sa isip naman ng ating bida ay masaya itong napapasabi na ang pakiramdam niya ngayon ay parang madaming mga langgam ang gumagalaw sa kanyang katawan, at talagang muli nang nakabalik ang kanyang nanomachine. Nang bigla naman siyang natigilan nang nilapitan siya ni Heobong, kaya naman ay agad siyang tinanong nito na kung ano ang nangyari habang abala siya sa pagsasaayos ng kanyang chi sa katawan kanina. Sabi ni Heobong na 2 oras at kalahati na ang nakakalipas mula nang mag-umpisa siya sa kanyang ginawang pagmameditate, ay ang Orthodox Murim Alliance at ang mga martial artist ng Northern Sea Ice Palace, ay kanina pa umalis patungo sa underground, at ang mga ito ay nagtungo upang kuhanin ang essence core ng Dragon Turtle. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.